Dear Ate Diane, minahal ko siya ng buo, pero ako ang may kasalanan ng lahat. Ako po si Lara. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero siguro, tama lang na magsimula ako sa katotohanan. Ako ang nagtaksil. Si Jomar, ang asawa ko, ay mabuting tao. Tahimik, responsable, at tapat. Hindi siya pala salita, pero ipinaparamdam niya ang pagmamahal niya sa simpleng paraan. Paghahatid ng kape tuwing umaga, pag-aabot ng paborito kong tsokolate kapag gabi, at pagyakap sa akin kapag pagod ako sa trabaho. Lahat ng babae siguro ay nangangarap ng lalaking tulad niya. Pero bakit nga ba ako naghanap pa ng iba? Hindi ko rin alam. O baka alam ko, pero ayokong aminin. Nagsimula to noong na-assign ako sa Cebu para sa isang project sa trabaho. 2 linggo lang dapat. Doon ko nakilala si Adrian, outgoing, palabiro, palaging may dalang kwento. Hindi ko napansin na unti-unti na pala akong nahuhulog. Masaya siyang kasama. Parang may kulang kay Jomar na siya ang nakakabuo. Isang gabi, pagkatapos ng inuman sa resort, hindi na kami naghiwalay. Alam ko ang ginagawa ko. Ramdam ko ang bawat segundo ng pagkakasala. Pero pinili ko pa rin. Nang bumalik ako sa Maynila, hindi ko na kayang tingnan si Jomar sa mata. Mahal ko pa rin siya, oo. Pero iba na yung damdaming namamagitan sa amin, may lamat na. Hindi niya alam, pero ramdam niya. Tahimik lang siya, pero parang sinasaksak ako sa bawat kabaitang ipinapakita niya. Isang araw, habang sabay kaming kumakain ng agahan, tinanong niya ako, "May gusto ka bang aminin, Lara?" At doon ako tuluyang gumuho. Umiyak ako. Umamin ako. Hindi ko inasahan, pero hindi siya nagalit. Tumingin lang siya sa akin, umiiling, habang lumuluha rin. Ginawa ko ang lahat, pero hindi pala sapat. Wala akong masabi. Wala akong maibigay na paliwanag na makakabura sa sakit na dulot ng ginawa ko. Umalis siya kinabukasan. Hanggang ngayon, hindi ko na siya nakita ulit. At gabi-gabi, bago ako matulog, iniisip ko pa rin kung bakit ko pinili ang isang gabi kapalit ng isang buong buhay na pagmamahal. Maraming salamat sa pakikinig, Ate Diane. Sana po, kahit paano, gumaan ang bigat na dinadala ko. Aral ng kwento. Minsan, ang pinakamalalim na sugat ay hindi galing sa taong minahal mo, kundi sa sugat na ikaw mismo ang gumawa habang hawak mo pa ang puso ng taong nagtiwala sa'yo. Pag-usapan natin sa comment section ang pananagutan sa pag-ibig. Share mo ang kwentong ito kung may natutunan ka. Baka ito ang gumising sa isang pusong naliligaw bago pa tuluyang mawala ang taong tunay na nagmamahal.